Noong Nobyembre, 1976, ipinanganak si Cesara Rowena Cruz Diskaya o mas kilala ngayon bilang Sara Diskaya sa London, United Kingdom. OFW ang kanyang mga magulang, ang ama ay waiter at ang ina naman ay chambermaid. Simple lamang ang kanilang pamumuhay, tipikal na kwento ng mga Pilipino abroad na nagsusumikap para sa mas magandang kinabukasan. Sa London, nag-aral si Sara ng high school. Dito rin siya nahubog sa disiplina ng pagtatrabaho habang bata pa lamang. Pagbalik niya sa Pilipinas, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Pumasok siya sa La Consolacion College at kumuha ng Business Administration ng 2 taon bago lumipat sa Pasig Catholic College kung saan niya natapos ang kurso. Isang bagay na kakaiba sa kanya, dual citizen si Sara. British citizen siya sa kanyang kapanganakan, ngunit Pilipino rin sa dugo at pagkatao. Sa kabataan pa lamang, halata na ang kanyang determinasyong umahon mula sa simpleng pinagmulan. Bago pa man makilala bilang kontraktor at negosyante, dumaan muna si Sara sa iba't ibang trabaho. Noong 1978, nagsimula siya bilang receptionist sa isang dental clinic habang part-time orthodontic nurse. Hindi siya tumigil sa iisang trabaho. Pumasok din siya bilang recruiter, liaison officer at nagtrabaho pa bilang communications at marketing specialist. Sa loob ng halos 1 dekada, kaliwat kanan ng kanyang pinasok na trabaho, madalas sabay-sabay, para lang makatulong sa pamilya at makapundar ng sariling kabuhayan. Nagkaroon pa siya ng pagkakataon maging ESL teacher sa loob ng 1 taon. Ang pagtuturo sa mga banyaga ng Ingles ay hindi madali, pero dito lalo siyang natutong maging masipag at determinado sa bawat gawain. Kung titignan, wala pang malaking negosyo at hindi pa pinapasok ni Sara ang politika sa mga panahong ito. Si Sara ay isang simpleng empleyado pa lamang na kumakayod araw-araw. Ngunit sa likod ng lahat, unti-unti niyang nakukuha ang mga kasanayan, pakikipag-usap, pagmamanage ng tao at pag-intindi sa sistema na kalaunan ay naging susi sa mas malaking yugto ng kanyang buhay. Taong 2012 nang magsimulang lumapit ang pangalan ng Diskaya sa mundo ng construction. Ayon kay Sara, nakita raw nila sa PhilJeps, ang opisyal na bidding platform ng gobyerno, na bukas ang oportunidad para sa mga kumpanyang qualified. Kaya sinubukan nila. Sa simula, maliit lang ang kanilang partisipasyon. Ngunit pagsapit ng 2016, seryoso na ang kanilang pagpasok, lalo na sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Pinaka naging focus nila ang flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Senate hearing, binanggit pa niya, nakita namin sa PhilJeps na pwede pala kaming mag-join. So we joined the bidding na alam naming qualified kami mula dito. Unti-unting lumaki ang kanilang negosyo. Ang dating simpleng receptionist, ngayoy kontraktor na kumakapit sa bilyong-pisong proyekto ng gobyerno. At dito na rin nagsimulang umikot ang mga tanong, paano naging mabilis ang kanilang pag-angat? Sa loob lamang ng ilang taon, tila napalitan ng high-end bidding at flood control contracts ang simpleng buhay na dati puno ng ordinaryong trabaho. Hindi isa, hindi dalawa, kundi halos 9 na construction companies ang konektado sa pamilya Diskaya. Kabilang dito ang Alpha at Omega, St. Gerard, St. Matthew, St. Timothy, Elite, Amethyst Horizon, Great Pacific Builders, YPR at Waymaker OPC. Sa testimonya ni Sara sa Senado, inamin niya na ang Alpha at Omega ang direktang hawak niya, habang ang iba naman ay di umano'y na-divest na niya. Ngunit para sa mga senador, kaduda-duda ang ganitong klase ng sistema. Ilang kumpanya ang sabay-sabay nagbid, minsan pa'y magkalaban pa sa parehong proyekto. Ayon kay Senador Jinggoy Estrada, lumalabas na tila family empire na ang kontrol sa maraming proyekto. Kaya't isang malaking tanong ang umalingaw-ngaw, paano napayagan na isang pamilya lang ang may hawak ng napakaraming kontrata? Dito na nagsimulang lumalim ang investigasyon. May mga aligasyon ng ghost projects at conflict of interest. At habang lumalakas ang usapan tungkol sa kanilang mga kumpanya, lalo ring nabuo ang larawan ng isang pamilya na biglang sumirit ang kayamanan dahil sa mga kontrata ng gobyerno. Habang lumalalim ang karanasan ni Sara sa trabaho, nagsimula rin siyang pumasok sa larangan ng negosyo. Dito nagsimulang mabuo ang pangalan ng pamilya Diskaya bilang kontraktor. Unti-unting nakilala
nila ang kanilang kumpanya sa mga proyektong may kinalaman sa infrastruktura, lalo na sa mga flood control projects na pinapangasiwaan ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Maraming nagsasabi na dito nagsimula ang tunay na yaman ng pamilya. Mula sa simpleng buhay, biglang umangat ang kanilang antas ng pamumuhay. Nakapagpatayo sila ng bahay, nakabili ng mga sasakyan at nakapagbigay ng mas marangyang pamumuhay sa kanilang mga anak. Ngunit kasabay ng pagyaman ay dumating din ang mga espekulasyon. Saan nga ba nanggaling ang pondong ito? Bagamat legal naman ang pagiging contractor, maraming mata ang nakatutok sa kanila dahil sa laki ng mga proyekto at pondong nasasangkot. At dito na rin nagsimula ang diskusyon ng ilan. Paano napupunta sa iilang tao lang ang malalaking kontrata? Matapos ang ilang taon ng pagkakasangkot sa mga proyekto, nagdesisyon si Sara Diskaya na subukan ang politika. Ngayong taon nga ay tumakbo siya bilang mayor ng Pasig, dala ang pangako ng pagbabago at mas mahusay na pamamahala sa mga proyekto ng lungsod. Malaki ang naging hamon niya dahil nakaharap niya mismo si Vico Sotto na kilala bilang progresibong leader at may malakas na suporta mula sa kabataan at middle class. Sa kampanya, ipinakita ni Sara ang kanyang karanasan bilang negosyante at contractor at sinubukan niyang kumbinsihin ang mga botante na siya ang mas may kakayahang magdala ng mga proyekto sa Pasig. Ngunit hindi sapat ang lahat ng ito. Natalo siya sa halalan at nanatiling matatag ang pangalan ni Vico Sotto sa politika ng lungsod. Ang pagkatalong ito ang nagbigay daan sa mas mainit na pagtutok sa buhay ng pamilya Diskaya, lalo na't hindi sila galing sa kilalang political dynasty. Pagkatapos ng pagkatalo, hindi tuluyang nawala sa eksena si Sara. Patuloy siyang nababanggit sa mga diskusyon lalo na't may koneksyon ng kanilang negosyo sa DPWH. Lumitaw ang mga tanong tungkol sa flood control projects. Bakit tila hindi pa rin nalulutas ang matinding pagbaha sa Metro Manila? Kahit na bilyon-bilyong piso na ang nailalaan para rito. Sa puntong ito, naging laman muli ng balita ang pangalan ng Diskaya. Sa mga komentaryo, may mga nagsasabing normal lamang ang kanilang pagyaman dahil sa negosyo. Ngunit may iba ring nagsasabing dapat imbestigahan ang pinagmulan ng kanilang yaman. Lalo pang uminit ang usapan nang magbigay ng pahayag si Mayor Vico Sotto na nagsabing may mga newscaster na umano'y binabayaran para pabanguhin ang pangalan ng pamilya. Mula rito, nagsimulang mag-viral sa social media ang issue na nagbukas ng mas maraming mata sa koneksyon ng politika, negosyo at media. Sa paglabas ng mga isyong ito, mabilis na kumalat ang iba't ibang opinyon ng mga tao. Ang ilan ay naniniwala na dapat bigyan ng pagkakataon ang pamilya Diskaya na ipaliwanag ang kanilang panig. Ang iba naman ay naniniwala na malinaw na may dapat ipaliwanag tungkol sa kanilang mga palpak na proyekto at malaking kayamanan. Pumasok din sa eksena ang mga kilalang mamamahayag tulad nina Julius Babao at Corina Sanchez. Ayon sa pahayag ni Mayor Vico, sila raw ay binayaran upang palabasing maayos at malinis ang pangalan ng pamilya. Siyempre, mariing itinanggi ito ng mga mamamahayag at iginiit na trabaho lamang nila ang mag-interview. Ngunit gaya ng inaasahan, mas naging kontrobersyal ang sitwasyon. Ang mga larawan ng magagarang sasakyan ng pamilya Diskaya, pati na rin ang kanilang koneksyon sa malalaking kontrata, ay ginawang batayan ng publiko para magtanong. Ang social media ay naging tulay upang mas mapalawak ang diskusyon. At dito, lalo pang naipit sa kontrobersya ang pamilya. Sa kabila ng lahat ng issue, hindi maikakaila na may personal na aspeto rin ang kwento ng pamilya Diskaya. Si Sara ay may asawa na katuwang niya sa negosyo at may ilang anak na nag-aaral sa mga kilalang paaralan sa Maynila. Sa social media, makikita ang ilang litrato nila na nagpapakita ng marangyang pamumuhay, mga bakasyon sa abroad, bagong sasakyan at mamahaling gamit. Ngunit gaya ng ibang pamilya, meron din silang sariling pagsubok. Ang ilan ay nagsasabing normal lamang ang pangarap ng isang magulang na mabigyan ng maganda at komportableng buhay ang kanilang mga anak. Kung ito man ay bunga ng negosyo o politika, ito ang punto na madalas ipaglaban ng kanilang mga taga-suporta. Para kay Sara, malinaw ang kanyang layunin. Maipakita na kaya niyang maging leader, ina
at negosyante ng sabay-sabay. Ngunit sa mata ng publiko, hindi nawawala ang mga tanong at hinala. Sa huli, ang kwento ng pamilya Diskaya ay hindi lamang tungkol sa isang babae na nagmula sa pagiging nurse at receptionist, kundi isang kwento rin ng ambisyon, negosyo, politika at kontrobersya. Mula sa simpleng simula hanggang sa pakikipagsabayan sa mga kilalang personalidad, malinaw na hindi ordinaryo ang kanilang naging paglalakbay. Ngunit nananatili ang malaking tanong, saan nga ba talaga nanggaling ang kanilang yaman? At hanggang saan ang kaya nilang gawin para mapanatili ang kanilang impluwensya? Bilang isang manonood, mahalaga na maging mapanuri at huwag basta-basta maniwala sa lahat ng naririnig o nakikita. Ang bawat kwento ay may dalawang panig at tungkulin ng publiko na siyasatin ang katotohanan. Kaya ikaw, sa lahat ng mga narinig mo tungkol sa pamilya Diskaya, sa tingin mo ba sila ay biktima lamang ng politika o totoong sila ang mastermind ng Ghost Flood Control Project at ito ang tunay na dahilan ng kanilang pagyaman? I-comment mo na sa ibaba at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating kwento.